Ma, masakit pa ba ulo mo? Masakit pa, anak. Magandang araw, boss. Magandang araw. Bago ka ba rito? Hindi ba si Tatang Long ang guard dati? Asawa ko si Tatang Long. Binugbog siya ng isang supervisor. Nasa ospital pa rin siya ngayon. Esan, pansamantalang pumalit si Mama kay Papa. Ano? May ganitong nangyari. Sabihin mo kung sinong supervisor ang nanakit. Boss. Yung Supervisor Lai. Supervisor Lai. Ano naman ang nangyari sa ulo mo? Boss, si Supervisor Lee rin ang nanakit sa ulo ni Mama. Siya na naman. Napakasobra naman. Bakit niya kayo sinaktan? Lagi siyang late pumasok at maagang umaalis. Hindi pa nagsusuot ng gi. Mabuti ko lang siyang pinaalalahanan. Minura niya kaming mga asong bantay. Sabi niya, mga probinsyanong walang alam sa patakaran. Tapos binugbog niya ako. Magaling ka, Supervisor Lee. Habang nasa business trip ako, naghari-harian ka sa kumpanya. Ate, iha. Hindi ko alam ang tungkol dito. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Ganito, wag na kayong mag-duty rito. Pumunta kayo sa ospital at alagaan si Tatang Long. Ipasuri mo na rin ang sugat sa ulo mo. Sa nangyaring ito, sisiguraduhin kong makakamit ninyo ang hustisya. Salamat, boss. Pero hindi pa ako pwedeng umalis. 2 araw na lang, makukuha ko na ang sahod. Napakiusapan ko na sila. Kailangan ng asawa ko ang perang iyon para sa ospital. At nakapasa rin sa kolehiyo ang anak ko. Kailangan din niya iyon para sa tuition. Ate, ang hirap pala ng kalagayan ninyo. Nagkulang ako bilang boss. Ganito. Wala akong masyadong dalang pera ngayon. May 20,000 dito. Ituring ninyong sahod at attendance bonus ni Tatang Long. Yung natitira, konting kabayaran sa inyo. Kunin mo na. Hindi. Hindi ko pwedeng tanggapin ito. Sahod ni Papa, 3,000 lang kada buwan. Sobra-sobra ito. Ate, ano ang sabi mo? Si Tatang Long, 3,000 lang ang buwan ng sahod. Si Ami, hindi ba sabi sa patakaran ng kumpanya? 8,000 kada buwan ang sahod ng guard. Opo, boss. Pero ngayon, ang sahod ng mga guard at janitor ay si Supervisor Lee ang nagpapalabas. Siya na naman. Ate, ganito. Kunin mo na ang 20,000. Huwag kang mag-alala. Sa nangyaring ito, bibigyan ko kayo ng malinaw na sagot. Secretary Xia, ihatid mo si ate sa ospital at papuntahin mo si Supervisor Lee sa opisina ko. Opo, boss. Ate, sumama na kayo sa akin. Sandali, boss. Maraming salamat talaga sa nangyari ngayon. Ganito na lang, yung proposal na pinagawa sa akin ni Supervisor Lee. Kung may hindi maayos, mananatili ako para ayusin. Ano ang sabi mo? Gumawa ka pa ng proposal para kay Supervisor Lee. Nakapasa ako sa King Bay University. Kaya kong gawin ang mga proposal ng kumpanya ninyo. Mabuti. Secretary Xia, ihatid mo agad si ate sa ospital. Iha, sumama ka sa akin sa opisina. CJ, ate, sumama po kayo sa akin. Sige na, ma. Dito tayo. CJ. Iha, ano ang pangalan mo? Boss, ako si Long Heidan. Heidan, ang pangalan mo. Ang cute pala. Nga pala. Sinabi mong gumawa ka ng proposal para kay Supervisor Lee. Anong proposal iyon? Nitong mga buwan, marami akong ginawa para sa kanya. Ang pinakabago ay tungkol sa Emery Sponge Scrubber. Ano? Yung proposal para sa Emery Sponge Scrubber. Ikaw ang gumawa. Sinabi pa niyang hindi maganda ang gawa mo. Heidan, alam mo ba? Binigyan ko siya ng buong 100,000 na bonus para roon. Ano, 100,000? Heidan, huwag ka munang mag-alala. Tingnan mo kung ito ba ang proposal. Boss, kailan kayo nakabalik mula sa business trip? Ikaw, bakit ka nandito? Supervisor Lee, kung hindi pa ako bumalik. Magiging kumpanya na ba ito ng mga Lee? Boss, ano ang ibig ninyong sabihin? Anong ibig sabihin? Heidan, ibigay mo sa kanya ang proposal. Tingnan mo nang mabuti. Ikaw ba talaga ang gumawa ng proposal na ito? Boss, syempre.
Ako ang gumawa. Pangalan ko ang nakalagay rito. Pangalan mo nga ang nakalagay. Pero hindi ibig sabihin ikaw ang gumawa. Halika. Supervisor Lai. Nandito ang produkto. Ipaliwanag mo sa akin ang pain points at selling points nito. Kapag palpak ang paliwanag mo, tingnan natin ang gagawin ko sa iyo. Boss, nandito naman ang proposal. Babasa ko na lang sa inyo. Ako ba ang boss o ikaw? Pinapaliwanag ko sa iyo. Ipaliwanag mo, sige, sige. Huwag kayong magalit. Ipapaliwanag ko. Ito kasi. Pangligo. Kaming mga tagahilaga, mahilig magkuskos sa paligo. Napakalinis nitong pangkuskos. Boss, tapos na ang paliwanag ko. Ano ba yung pinagsasabi mo? Puro kalokohan. Ikaw ba talaga ang gumawa ng proposal na ito? Hayden, ipaliwanag mo ng maayos ang pain points at selling points ng produktong ito. Kapag maganda ang paliwanag mo, papabalikin ko sa kanya lahat ng sahod at bonus ninyo. At paghingihin siya ng tawad sa buong pamilya ninyo. Ano, sige, boss. Ako ang magpapaliwanag. Hayden, ikaw nga talaga ang gumawa ng proposal na ito. At napakaganda ng pagkakagawa. Supervisor Lai, ang kapal ng mukha mo. Naku, boss, maliit na bagay lang naman. Proposal lang naman iyon. Ibabalik ko na lang sa kanya ang bonus. Siyempre, ibabalik mo ang bonus. Pero malayong hindi pa iyon sapat. Supervisor Lai, ano ang bilin ko bago ako umalis? Inutusan kitang pamahalaan ng maayos ang kumpanya at mga empleyado. Pero ikaw, ano ang ginawa mo? Si Tatang Long na guard natin. Mahigit 10 taon nang nagtatrabaho sa kumpanya. Masipag, at tapat sa trabaho. Pero binugbog mo siya hanggang ma-ospital. Supervisor Lai, ganito mo ba ako tinutulungang pamahalaan ang kumpanya? Boss, akala ko kung ano na. Bakit kayo galit na galit? Isang hamak na guard lang naman. Mababang uri lang. Sinaktan ko, tumahimik ka. Mababang uri ang guard. Li Jinyang, ilang araw ka lang naging executive. Pakiramdam mo nakatataas ka na. Kung walang mga guard na nagbabantay araw-gabi, paano tayo magiging ligtas? Ano ang karapatan mong maliitin sila? Sinasabi ko sa iyo, ang trabaho, walang mataas o mababa. Ugali lang ng tao ang may antas. Ang kagaya mong nagkakaltas ng sahod ng iba. At nang aagaw ng bonus ang tunay na mababa. Lagi kong sinasabi sa inyo. Ituring ang ating mga empleyado na parang pamilya. Pero ikaw mismo ang lumalabag sa patakaran ng kumpanya. Tapos pinadala mo pa siya sa ospital. Gawain pa ba ng tao iyan? Wala kang moralidad. Wala kang puso. Tama na. Ayoko nang makipagtalo sa iyo. Formal kong ipinapaalam sa iyo ngayon. Tanggal ka na. Pero, bago ka umalis, ilabas mo lahat ng sahod. Nakinaltas mo kay Tatang Long. Pati ang bonus ni Hayden. Kahit 1 sentimo walang kulang. Kung hindi, isang tawag ko lang. Makukulong ka ng ilang taon. Talaga, ilang taon na akong sumusunod sa iyo. Kung walang malaking ambag, nagpakapagod din ako. Ngayon, dahil sa isang mababang probinsyano, tatanggalin mo ako. Ang hustisya nasa puso ng tao. Mga kaibigan, ngayon para sa empleyado ko. Para sa pamilya ko, tatanggalin ko si Li Jinyang. Tama ba ang ginagawa ko?